So kung magte-take ka ng Civil Engineering Board exam o meron kang FLUMEC o Hydraulics, sign mo na to para mag-aral. So ngayon, ang topic na ituturo ko sa inyo ay wala nang iba kundi ang dams. So background lang, no? So ang dams, usually, hindi talaga to lumalabas sa board exam natin dati. Pero recently, ito na yung naging trend sa board exam natin. Kahit actually last November 2024 exam meron pa ding dams. So sa recent boards natin, hindi na lang to sa HGE lumabas. Pati na din sa PISAD, lumalabas na din tong topic na to, okay? Kaya wala na tayong ibang dapat gawin kundi aralin o isapuso na din natin tong topic na to. Pero, huwag kayo mag-alala. Bebasicin lang din natin yan. Pag nakita nyo tong topic na to, ang may isip nyo agad, bonus plus 3. So, ito yan Pag sinabing dams o gravity dams, ang iisipin nyo kaagad, bonus. At sa topic na to, wala kang actually kakabisaduhin formula dyan. Pag marunong ka kumuha ng hydrostatic force at ng weight, kahit nakapikit, kaya mo na to sagutan, okay? Pero ang tanong, ano ba kasi itong gravity dams na to? So, eto yan So, by definition, ang gravity dam daw ay isang klase ng dam na nagre-rely sa sarili niyang weight para mag-resist ng horizontal pressure at para makapag-imbak daw tayo ng tubig. Ngayon, ano yung horizontal pressure na sinasabi dyan? So, syempre, since ang dam nga daw natin ay nag-iimbak ng tubig, matik, may tubig o pressure na gustong tumulak sa dam natin. So, yung pressure na yan, ayan yung sinasabi kanina na nire-resist ng dam natin na horizontal pressure. So, sa madaling salita, ang sinasabi pala na nire-resist na horizontal pressure ay yung mismong tubig pala na iniimbak natin mismo sa dam natin. So, meron kang parang solid surface dito. Tapos, meron kang tubig. Di kung ganun pala, hindi ba hydrostatic force lang din naman pala to? Hydrostatic force in a plane surface sa may rectangular na gate. So, kain na sa atin yan. Tapos na nga tayo dyan sa topic na yun, di ba? Pero kung hindi nyo pa napapanood yun, scroll nyo lang sa playlist natin, doon ko tinuro kung paano mag-solve ng hydrostatic force ng nakapikit. Pero anyway, ngayon, sa gravity dams, meron kasi tayong mga bagay na iniiwasan o ayaw nating mangyari. So, ang tanong, ano-ano yan? So, unang-una na dyan ang tinatawag natin na sliding. So, sa sliding, since nag-iimbak nga daw tayo ng tubig sa dam natin, dahil sa pag-iimbak ng tubig, ayan na yung nag-cause ng hydrostatic force na gustong tumulak sa dam natin. So, paano naman nangyayaring sliding, no? So, pag ganito yan. Ngayon, ayan na yung tinatawag natin na sliding. Pag ganyan ang nangyari sa dam natin, malaking problema yan. So, isa yan sa ayaw nating mangyari sa dam natin, okay? Sliding. Bakit? Dahil ang gusto nga natin sa system natin bilang isang civil engineer ay maging safe at equilibrium dapat ang forces natin para walang movement at equilibrium. So, basically, dapat balanse. So, isa yan sa iniiwasan natin, sliding. Ngayon, meron pa tayong isang bagay na iniiwasan at ayaw nating mangyari. At eto naman yung tinatawag natin na overturning. So, ano naman tong overturning, no? So, ang overturning, ganito naman nangyayari dyan. Meron na naman tayong hydrostatic force, di ba? So, ngayon, kapag yung posisyon niyang hydrostatic force na yan ay naging alanganin o sobrang lakas, posible na niyang itulak yung dam natin to the point na mag-overturn o tumambling na yung dam natin. At paano naman yung tsura nun pag nag-overturn na yung dam natin? Pag ganito naman. So, in-search lang natin yung animation natin para mas may imagine natin kung ano yung nangyayari. Ngayon, ano ulit yung tawag natin sa dam na to? Gravity dam. At ano ulit yung gravity dam sa in-explain ko kanina? So, ang gravity dam daw ay isang klase ng dam na nagre-rely sa sarili niyang weight para mag-resist ng horizontal pressure at para makapag-imbak daw tayo ng tubig. Ngayon, since dam yan, alam naman natin na napakalaki niyan. At hindi lang napakalaki
napakabigat din yan. So may weight siya na napakalaki at napakabigat. Ngayon, yung bigat ng gravity dam natin na yan na nagre-rely sa sarili niyang weight para makapag-resist ng horizontal pressure, ayan na mismo yung nagre-resist ng movement o yung mga bagay na ayaw nating mangyari sa dam natin. At yung weight na yan, ayan na mismo yung nagbabalik sa original position ng dam natin, okay? Para equilibrium at basically, kaya siya tinawag na gravity dam. So in summary, sarili niyang weight ang nagpapastable at nagre-resist ng movement sa dam natin na ayaw nating mangyari. So clear yun ha? So kumbaga, kakampi niya lang sarili niya. Pero ngayon, di ba nakakapagtaka? Horizontal force ang hydrostatic force, pero ang nagbabalik sa kanya ay yung weight na vertical force naman. Pwede ba yun? Parang hindi nagme-make sense, di ba? Pag nag-summation forces along X tayo, wala namang pipigil sa hydrostatic force natin. Bakit yung vertical na weight yung pumipigil? So, kalman niya lang ha. Papaliwanag din natin yan, okay? Ngayon, kung titignan naman natin yung figure natin, dalawa lang naman yung forces natin dyan. Hydrostatic force at yung weight. So, hydrostatic force, alam naman na natin formula niyan at alam na din naman natin kung paano natin kukumputin yan. Either PCGA lang yan or gamma H bar A. So, depende na sa inyo kung ano dyan sa dalawang yan yung trip nyo gamitin. Pero regardless naman, parehas lang naman din yung makukuha nating sagot dyan. At alam nyo na din kung anong formula yung paulit-ulit kong sinabing masanay kayong gamitin. Tama ba? So, okay na tayo sa hydrostatic force ha. Ngayon, meron pa tayong isang force. At eto naman yung weight ng dam natin. Ano ba formula ng weight? Hindi ba't ang weight ay equal lang sa gamma times volume? So, saan ulit nang galing yan? Di sa gamma is equal to weight over volume. Tapos, nag-cross multiply lang tayo kaya naging gamma times volume, okay? So, di ba? Basic na basic, dalawang formulang sawang-sawa na tayo gamitin at halos dumadaloy na sa dugo natin. Walang bagong formula. Ngayon, syempre, structure yun eh. Dam yan. At nakapatong yan sa lupa o sa soil. Ngayon, sipa tayo dito. Tapos focus tayo kung saan nagmimit yung tubig na iniimbak natin at yung soil natin. So, ano bang alam natin sa lupa? So, alam naman natin na from geotech, merong voids o spaces ang soil natin. So, kung meron palang spaces at voids, ano ang posibleng mangyari sa tubig na nakaimbak sa dam natin at sa soil natin? So, since may voids nga or spaces yung soil natin, posibleng sumipsip o pumasok yung water na yan sa voids or spaces ng soil natin. O yung tinatawag naman natin sa geotech na seepage. Ngayon, pag nagkaroon tayo ng seepage, magkakaroon na ng tubig sa base ng dam natin. So kung meron tayong tubig sa baba at may solid surface tayo, magkakaroon na din tayo ng pressure sa ilalim o sa base ng dam natin dahil nga sa pagpasok ng tubig sa voids or spaces ng soil natin. Ngayon, yung pressure na yan, ayan naman yung tinatawag natin na uplift pressure. Tapos, yung height naman ng triangle na yan o yung height ng uplift pressure na yan, ayan na mismo yung magnitude ng uplift pressure natin, okay? So, share ko lang ha. Usually, yung uplift pressure na yan, triangular lang yan madalas in shape. Pero ang tanong, paano naman natin kukunin yung magnitude o value ng uplift pressure? So, ganito lang yan ha. Para makuha natin yung height o magnitude niyan, gamma times H lang yan. Pero H ng ano? H ng tubig na inimbak natin sa dam natin, okay? Ngayon, uplift pressure. Pressure pa yan. At kung titignan natin yung forces natin sa system natin, yung hydrostatic, pati yung weight natin, single force lang, hindi pressure. So, para mas mapadali yung buhay natin sa pag-solve ng dam, yung uplift pressure, mas magandang i-convert na lang din natin into uplift force. So, yung uplift pressure,
gagawin lang nating uplift force para wala tayong pressure sa system natin at lahat ng forces natin point load o concentrated load lang. Mas malinis. So, paano naman natin i-convert into uplift force yung uplift pressure para mas mapadali yung buhay natin sa pagsosolve? Basic lang. Kunin lang natin yung volume ng triangular pressure o uplift pressure natin. So, kukunin lang natin yung volume. Basic geometry. Triangle lang yan na pa 3D. So, again, yung uplift pressure na yan, nakakabit yan sa buong base o buong pundasyon ng dam natin, okay? So, game convert na natin. Kukunin lang natin yung volume ng pressure. So, himay-himay na lang natin para mas ma-imagine natin yung itsura, okay? So, syempre, etong distance na to, ayan na yung base ng dam natin. Tapos yung dam natin, drawing lang natin yan ng pa 3D para mas ma-imagine natin ng maayos at para mas makita natin kung ano ba itsura ng base ng dam natin kung saan nakakabit yung uplift pressure. So kapag drawing natin yan ng pa 3D, ganito magiging itsura niyan. So syempre, meron na tayong base. So kung ayan na yung base ng dam natin, etong portion naman na to, ayan na yung width ng dam natin. At dito pa lang sasabihin ko na, kapag sa problem na sinasagutan natin, walang binigay na value ng width, matik, equal lang natin kaagad yung width natin sa 1. Okay? So ulitin ko kapag walang binigay na width sa atin sa problem, equate lang natin kaagad yung width na yan sa 1. So kung metric ang given sa problem, edi 1 meter. Kung English naman ang given sa problem, edi 1 feet. So, ganun lang kasimple. Pero dito, for simplicity ng discussion, assume na lang natin dito sa itinuturo ko ngayon na metric kunwari yung binigay na unit sa atin at kunwari na lang wala ding binigay na value ng width sa atin, okay? So, kung walang binigay na value ng width, edi itong distance na to equal na yan sa 1 meter. So, ulitin ko for the last time. Kapag walang binigay na width ng dam sa problem na sinasagutan natin, gawin lang natin kaagad yan na equal sa 1, okay? So, clear tayo Ngayon, ano ba itsura ng base ng dam natin? So, himayin lang natin ng konti So, meron tayong base. Eto. Tapos, meron din tayong width. Eto naman yan. So, dalawang panel pa lang yan ng dam natin. Meron ka pa dito. Ano naman sukat niyan? So, kita naman na symmetric lang naman yung sukat niyan. So, yung sukat nito, eto lang din yan. Tapos, ano naman tong sukat nito? Eto naman yan. So, basically, ang base ng dam natin is usually, o masasabi nating palaging rectangular o square lang. So, basic shape, ibig sabihin, madali. Ngayon, take note nyo na tong shape ng base ng dam natin, okay? Kakailanganin pa natin yan mamaya. Pero ngayon, ano naman tong width o panel na to? So, ayan naman yung vertical face o yung vertical panel ng dam natin na nagtatouch sa tubig na iniimbak mismo natin. So, eto yan. At ayan din yung face ng dam natin na nakakaranas directly ng force or ng pressure galing sa tubig. So, binanggit ko na to kanina pero ulitin ko na lang din. So, kung titignan natin ng mabuti tong illustration natin, hindi ba't kita naman na parang hydrostatic force in a plane surface lang naman to? Hydrostatic force na Hydrostatic force in a plane surface na nag-a-act sa isang rectangular gate. So, kung ganun pala, ano ibig sabihin nito? Mani. Para ka lang nagsosolve ng hydrostatic force na rectangular yung gate, tapos ang malapit pa doon, vertical gate pa. So, +3 malala talaga to. Ngayon, kung maalala ninyo, hindi ba't dahil nagkaroon tayo ng seepage or nakapasok yung water natin sa lupa, nagkaroon tayo ng uplift pressure? Eto nga yan, di ba? Ngayon, kapag yung ilalim o yung base lang ng dam natin yung tinignan natin at sinilip natin yan ng pa 3D, ganito na magiging itsura niyan. So, ayan na yung kabuuan o yung buong itsura ng uplift pressure natin. Tapos, ang height o magnitude nga niyang triangle o triangular pressure na yan, di ba, ay gamma times h lang. Ngayon, gaya nga ng sabi ko kanina, i-convert natin yung pressure na yan into a single force. So, yung uplift pressure
gagawin lang nating uplift force. So bakit? Para nga mas madali tayo makapag-analyze ng dam kapag nagsosolve na tayo. So paano ulit gagawin? Kukunin lang natin yung volume. So basically, triangle lang yan na pa 3D. E di kung ganun pala, paano maging equation natin? E di kunin lang natin tong area na to, tapos multiply lang natin sa width ng dam natin. So basic geometry. So game na, kunin na natin yung volume. So uplift force is equal to area times width lang yan. So kunin muna natin tong triangle na to at kunin natin yung area niyan. So 1/2 base times height lang yan, okay? So game na. So 1/2 times yung base ng dam natin times yung height naman o magnitude naman ng uplift pressure natin na equal naman sa gamma times h. So yung portion na yan na sinolve natin, area pa lang yan ng pressure natin. So para maging volume yung equation natin, multiply lang natin yan sa width ng dam natin. Eh ano bang width ng dam natin? Eto, di mag times 1 meter lang tayo sa equation natin. So yung kabuuan na yan, volume na yan ng uplift pressure natin. So, tignan natin yung width naka 1 meter tayo. Kasi nga, inassume lang natin na walang width kunwari na binigay sa problem. So, gawin lang nating standard yung equation natin. So, yung 1, gawin lang nating W or width. So, ayan na yung kabuuan na volume ng uplift pressure natin. So, ayan na yung standard equation natin para sa uplift force. So, volume lang yan So, kung ang binigay na width sa atin ay 5 meters, palitan lang natin ng 5 meters yung W. Kung binigay naman sa atin, kunwari, ay 20 meters, gawin lang natin 20 meters yung width natin. At kapag walang binigay na width sa dam natin, gawin lang natin kaagad yan na 1 meter. Okay? So, nakasunod So, volume lang yan at basic geometry. So, kapag kinonvert na natin yung uplift pressure na yan into uplift force, ganito na magiging itsura ng illustration natin. Ngayon, ang tanong, nasaan naman banda sa base natin yung location ng uplift force na yan? So, ganito yan Yung location ng uplift force na yan, kapag ang pressure ay kinonvert natin into a force, palaging nasa centroid lang ng shape ng pressure yung tutok niyan. Ano ba shape ng uplift pressure natin? Hindi ba pa ganito? So, gaya nga ng sabi natin, kapag ang pressure ay kinonvert natin into a single force, ang location ng tutok niyan ay nasa centroid lang ng shape ng pressure natin. So, kung triangular ang pressure natin, so ang tutok niyan ay nasa centroid lang. At kung nasa centroid lang ang tutok, alam na natin pwesto niyan. Saan ba ang centroid natin kapag triangular yung shape? Hindi ba't nasa 1/3 ng base lang yan at 2/3 ng base? So, dyan pala sa portion na yan ng base natin, nakatutok yung uplift force natin. Basic statics. So, ngayon, for retention lang ng memory natin, summarize lang natin yung ginawa natin, okay? So, ang ginawa natin, kinonvert lang natin yung uplift pressure into uplift force. Ngayon, pagka-convert natin ng uplift pressure into uplift force, ang tutok daw niyan ay nasa centroid lang ng shape ng pressure na pinanggalingan niya. Kaya 1/3 ng base at 2/3 ng base. Ngayon, etong sinasabi kong kapag kinonvert natin yung pressure into a force, nasa centroid lang ang tutok, isa puso nyo na din yung concept na yan, okay? Kasi hindi lang natin sa dams magagamit yan, pati na din sa ibang subject, applicable yan. So eto medyo out of topic na tong comparison na to, pero for example na lang, yung triangular loading natin sa beams. Hindi ba't kapag may simply supported tayo, tapos yung support natin nasa dulo, kapag nag-moment tayo sa support, ang moment arm pa din natin ay either 1/3 or 2/3 pa din ang length. Tama ba? At for example naman, kapag uniform load o rectangular naman ang loading natin sa beams, hindi ba't ang moment arm naman natin ay kalahati ng length o L/2? Which basically states na kapag ang isang loading ay kinonvert natin into a single force, ang tutok niyan ay palaging nasa centroid lang, okay? So parang ganyan lang yung analogy
na ginawa natin sa uplift pressure ngayon. So, isa puso nyo na yan ha, padaluin nyo na din sa mga dugo nyo yan. So, okay na tayo sa uplift. Ngayon, eto ang malupit dyan. Etong sinasabi ko sa inyo ngayon na uplift na yan, isa-solve lang natin yan kapag specifically sinabi sa atin sa problem na merong uplift. Pero kung wala namang sinabi sa atin sa problem na merong uplift, disregard lang natin yan, okay? So, ulitin ko kapag walang sinabi sa problem na i-consider ang uplift, hindi natin isa-solve yan, okay? So, for the last time kapag walang sinabing isolve o i-consider ang uplift, hindi natin isa-solve yung uplift na yan, okay? Klaro tayo So, konting recap lang. So far, ang formula pa lang natin ay gamma h bar A para sa hydrostatic force, tapos gamma times volume naman para sa weight, na dumadaloy na sa dugo natin. Tapos, volume lang ng triangle para naman sa uplift. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, yung uplift force na yan, i-consider pa ba natin na formula yan? So, hindi na. Bakit pa? Kumuha lang naman tayo ng volume. Formula pa ba yan? Kahit yung pinsan natin 2 years old, kaya mag-solve ng volume. So, hindi na natin dapat i-consider yan as formula. So far, ayan pa lang ang formula natin. Gamma h bar A at gamma times volume. Ngayon naman, ang ituturo ko naman sa inyo ay yung mahalagang parte naman ng dam natin na kailangan nating malaman, okay? At eto naman yung tinatawag natin na heel at toe. So, ang heel at toe ay matatagpuan natin dito sa portion na to ng dam natin. Kaso, alin dyan ang heel at ano naman dito ang toe? So, makinig yung toe, ayan yung portion ng dam natin kung saan possible mag-overturn yung dam. So, ulitin ko yung toe, ayan yung portion ng dam natin kung saan possible mag-overturn yung dam natin, okay? Kung titignan naman natin tong figure natin at i-consider natin tong mga forces na to, saan ba possible mag-overturn yung dam natin? Hindi ba pa ganito? So, yung portion na yan na parang nakatip toe, ayan yung part ng dam natin na tinatawag na toe. So, kung toe na yan, eto na yung heel natin. Ngayon, bakit mahalaga yung heel na yan at yung toe na yan? Ganito yan. Kasi sa dalawang yan na heel at toe, sa toe tayo palaging nagmo-moment. Ulitin ko pag sinosolve na natin tong dam, sa toe tayo palaging nagmo-moment. Okay? Clear yan Ulitin ko for the last time. Sa toe tayo palaging nagmo-moment. So, kung medyo hindi natin ma-imagine masyado to, no? Mag-isip lang tayo ng sapatos dito o di naman kaya yung paa natin. Nasaan ba yung heel at yung toe dyan? Hindi ba parang ganyan lang din yung nangyayari sa dam natin pag naglalakad tayo? So, ayan na yung heel at yung toe. So, ulitin ko pang-apat na ulit na natin to, Perd. Pag hindi mo pa din naalala to, guidance ka na. So, eto sa toe tayo palaging nagmo-moment, okay? At eto yung shortcut natin dyan. Kung saan walang tubig, nandoon yung toe natin, okay? Kung saan walang tubig, nandoon yung toe. Ganyan madalas yung case natin sa dam, okay? Ngayon, test naman natin yung imagination natin. Kung nagets ba talaga natin tong heel at toe? Paano naman pag ganito na? Nasaan na yung heel dyan at nasaan na yung toe? So, gaya nga ng sabi ko kanina, yung toe, ang location niyan ay kung saan possible mag-overturn ang dam natin. Ngayon, paano na to? Pwede mag-overturn yung dam natin ng pagganito, tapos pwede din naman mag-overturn yung dam natin ng pagganito. So, nasa na yung toe dyan? Paano naman pag ganito na? So, ganito naman yan. Ano ulit formula ng hydrostatic force natin? Gamma h bar A. So, since directly proportional ang h-bar sa hydrostatic force, ibig sabihin, mas mataas na h-bar, mas mataas na hydrostatic force. At since dito sa right side, mas mataas yung tubig, ibig sabihin, mas mataas yung value ng h-bar dyan. At mas mataas na value ng h-bar, ibig sabihin, mas mataas yung value ng hydrostatic force, okay? Nakasunod ba? O sige, ganito na lang So for simplicity na lang ng discussion natin, assume na lang natin kunwari
na 100 kilonewtons yung force niyan. Tapos, eto namang nasa left side natin, assume na lang natin na kunwari, 75 kilonewtons na lang yung nasolve nating hydrostatic force dyan, okay? Ngayon, kita naman na hindi balanse yung forces natin. Kapag nag-summation forces along X tayo dyan, kita na agad na mas malaki yung magiging tulak pakaliwa galing sa kanang tubig na nakaimbak sa dam natin. So, pakita na lang natin So, 75 kilonewtons na pakanan minus 100 kilonewtons naman na pakaliwa. So, kapag pinagsama natin yung dalawang yan, may matitira pa tayong force na pakaliwa na equal sa 25 kilonewtons. So, may natira pa tayong 25 kilonewtons na pakaliwa. So, kung may natira pa tayong 25 kilonewtons na pakaliwa, ibig sabihin, may natira pa tayong force na pakaliwa na posibleng tumulak sa dam natin. So, ano ibig sabihin yan? So, ang ibig sabihin yan, pag ganito, possible mag-overturn yung dam natin, okay? At kung ganyan nga nag-overturn yung dam natin, ang ibig sabihin, nandito pala yung toe natin. E di kung toe na yan, syempre, eto na yung heel natin. Or ang shortcut natin dyan ay kung saan mas mababa yung tubig, nandoon yung toe, okay? So eto last na. Final na talaga to, promise. Mahalaga yung heel at toe na yan dahil sa toe tayo palaging nag-moment sa problems, okay? Pero since nabanggit na din naman natin tong moment na yan, dito kasi sa topic na dams, meron din tayong dalawang klase ng moment. At eto naman yung tinatawag natin na writing moment at overturning moment. Ngayon, ano naman tong writing moment at overturning moment na yan? So, yung writing moment at overturning moment na yan, nanggaling lang yan sa forces natin kapag minoment natin yung mga forces na yan papuntang toe. Kumbaga, tinatanong lang sa atin kung ano ang mga forces na posibleng tumulak sa dam natin at yung mga forces na tumutulong na magpa-stable sa dam natin. So, isa-isahin natin Unahin na natin tong writing moment. So, ang writing moment, ayan yung mga forces na kapag minoment natin, nagpapastable sa dam, okay? For example na lang, etong weight. So, kapag nag-moment tayo sa toe, kita mo agad na yung direction ng force is binabalik niya sa lupa yung dam natin. Thus, pinapastable niya yung dam natin, okay? So, again yung writing moment, ayan yung moment ng forces na nagpapastable sa dam natin, okay? So, ang tip na maibibigay ko sa inyo ay kapag weight ang usapan, writing moment agad yan. Kasi nga, gravity dam. Weight niya ang nagpapastable sa kanya, okay? Ngayon, dito naman tayo sa overturning moment. So, sa madaling salita, ang overturning moment naman ay yung mga forces o moment naman na gustong tumulak sa dam natin para mangyari yung overturning. So, ano-ano naman yung mga forces na yan? Ayan yung mga gumagawa ng mga ayaw nating mangyari sa dam natin, okay? For example na lang, etong hydrostatic force. Kapag minoment natin yan sa toe, ganito nagiging behavior ng dam natin, okay? So, pinapa-overturn niya yung dam natin. Kaya siya naging overturning moment. Okay? So, summarize lang natin Kapag writing moment ang usapan, ayan yung mga moment o forces na nagpapastable sa dam natin o di naman kaya yung humihila sa dam natin pabalik sa original position niya para equilibrium. At yung overturning moment naman, ayan naman yung mga moment na nagpapa-overturn sa dam natin, okay? Pero sige nga, kung nakasunod tayo, paano naman tong uplift force? Writing moment ba yan o overturning moment? So, yung uplift force na yan, kapag nag-moment tayo sa toe, anong posible na maging tulak niya sa dam natin? Pag ganito. So, yung uplift force pala na yan is nagpapa-overturn din ng dam natin. So, in summary, yung overturning moment pala natin is yung mga hydrostatic force at yung uplift force pala natin na gustong magpa-overturn sa dam. While yung writing moment naman is yung mga forces natin gaya ng weight ng dam natin
na nagpapastable sa sarili niya, okay? So, ayan na yung mga writing moment at overturning moment. Ngayon, syempre, may mga forces na nararanasan yung dam natin. At kapag nagko-construct tayo ng dam, tinitake din natin in consideration yung tubig na iniimbak natin. Baka kasi ang mangyari, ang taas at ang bigat na pala ng tubig na nakaimbak sa dam, baka hindi na kayanin ng dam natin yung nakaimbak. At baka mag-slide na yung dam natin o di naman kaya mag-overturn. Kaya dito napapasok yung factor of safety. So sa dam, dalawang factor of safety yung tinitignan natin, okay? So meron tayong dalawang factor of safety at ito naman yung factor of safety against sliding at factor of safety against overturning. So ano ba muna ibig sabihin ng factor of safety? So ito yan by definition, ang factor of safety ay mga design parameters na ginagamit nating mga engineers para mag-ensure na yung structure, materials ay kayang mag-withstand ng loads beyond the expected maximum. So ano ibig sabihin yan? So kumbaga, ina-account ng factor of safety yung mga uncertainty natin sa calculation para mas makasigurado tayo na safe ang isang structure na tinatayo natin. Kaya tayo nagbibigay ng allowance sa kaya talagang load ng structure natin. So, ito isang example niya kunwari, ang kaya talaga ng isang structure natin ay 100 kilonewtons. Kung 100 kilonewtons talaga ang kaya ng structure natin, ang dinedeclare lang natin na kaya niya ay 90 kilonewtons. So, kumbaga, may allowance pa tayo na 10 kilonewtons. So, ano reason yan? Para pag may sudden force na na-carry ang structure natin, meron pa tayong allowance na kaya mag-ensure na safe pa din ang structure natin, okay? So in summary, extra precautions natin yan bilang isang engineer. So balik na tayo. So isa-isayin na natin tong factor of safety. Unahin na natin tong factor of safety against sliding. So may formula yan at yung formula niyan ay mu ry over Rx. So, isa-isay na lang natin So, yung mu dyan, ayan yung coefficient of friction ng dam natin na binibigay naman sa problem. So, given yan kukopyahin na lang natin yan at isasalpak natin yan sa formula. So, mu o coefficient of friction, ibig sabihin pala, nakakaranas pala yung dam natin ng friction. Explain na lang din natin yan mamaya, okay? So, ayan yung mu given sa problem. Ngayon, yung Ry naman dyan sa formula is resultant force lang yan ng vertical forces natin. So basically, isummation lang natin lahat ng vertical forces natin, meron na kagad tayong value para sa Ry. Tapos, eto namang denominator natin, yung Rx, is yung resultant force naman natin para sa horizontal. So kapag nag-summation forces along horizontal tayo, meron na kagad tayong value para sa Rx, okay? So, add lang tayo dyan. Pero kung titignan naman natin yung formula, napakaiksi lang naman yan. Actually, itong dalawang factor of safety na yan, ratio lang naman yan. Pero, explain na lang din natin yan bago tayo magsagot ng mga sample problems, okay? So, again, ang Fs against sliding is equal lang sa mu Ry over Rx. So, okay na tayo sa Fs against sliding. So, next naman dyan is yung tinatawag naman natin na factor of safety against overturning. Na equal naman daw yan sa writing moment over overturning moment. So, kung makikita natin, napakaiksi ng formula niyang dalawang factor of safety na yan na kahit yung pinsan nating grade 2, kaya kabisaduhin. So, again, yung factor of safety na yan o yung mga factor of safety na yan, ratio lang yan. At i-elaborate na nga lang din natin yan mamaya. But anyway, ayun nga, maiksi lang naman yan, kaya kahit kabisaduhin na lang natin yung dalawang yan, hindi makakakuha ng storage sa utak natin yan, okay? Pero pangkaliti lang ng utak natin, explain natin mamaya yan, okay? So far, ang kailangan lang natin malaman sa topic na dams ay ang hydrostatic force na alam na natin, na alam naman na din natin, uplift na kailangan lang natin ng geometry, volume. Tapos kung ano ang heel at yung toe, na basic lang din naman at nagbigay pa tayo ng tip dyan para mas mabilis natin ma-identify.
Tapos, kung ano ang writing moment at overturning moment, na moment lang tayo ng mga forces at nagbigay din tayo ng tip dyan. And lastly, itong factor of safety naman na napakaiksi ng formula na extra precautions nating mga engineers. So in short, basic. Ngayon, may idadagdag lang ako na usual concept lang naman. So eto yan ha. So ang dam natin, di ba, may bigat nga yan. Kaya nga tayo may weight. At yung weight nga na yan, ayan yung nagpapastable sa dam natin. So ang tanong, sino yung sumasalo ng bigat ng dam? So ang sagot dyan, yung lupa o yung soil mismo natin. So ulitin ko ang sumasalo ng bigat ng dam ay yung lupa o yung soil natin mismo. So since may weight tayo na pababa, ano dapat ang reaksyon o dapat gawin ng soil natin o ng lupa natin? So, ang kailangan gawin ng lupa natin ay masuklian niya yung bigat na binibigay ng dam natin pababa. So, dapat mag-exert yung soil natin ng equal or equivalent force na pataas naman. At pag nag-exert siya ng equal o equivalent force, magiging equilibrium ang system natin, okay? So, kung may weight ka na pababa, dapat tumulak din yung lupa natin ng same amount or same magnitude of force naman na pataas para mag-cancel lang ang forces natin along Y at para kapag nag-summation vertical tayo, equal lang sa 0. Okay? At kapag equal sa 0, ibig sabihin, equilibrium. So, tawagin na lang natin yung RY. So, RY So, na-explain ko na din kanina yung RY na yan, pero ulitin na lang natin. Ang ibig sabihin lang niyang RY na yan ay resultant along Y-axis, okay? So, pag samasamahin lang natin lahat ng vertical forces o mag-summation vertical lang tayo, ayun na agad yung magiging value ng RY natin na reaction na galing sa lupa. Ngayon, saan ulit tayo nagmo-moment ng forces? Sa 2. Kaya ang tanong, paano natin i-moment tong RY? Saan yan banda nakakabit sa base ng dam natin? Oh, unahan ko na kayo. Baka isipin nyo, 1/3, 2/3. Hindi yan uplift. Iba yun. Although, sa totoo lang, may possibility din naman pag sumamba. Pero hindi tayo sure. Kaya itong distance niyan sa toe, pangalanan na lang natin yung X-bar. Ngayon, mahalaga kasi malaman yung value ng X-bar na yan, kaya kailangan din natin malaman kung gaano kalayo yung distance ng RY na yan sa 2. Pero huwag kayo mag-alala, meron naman tayong derived equation dyan. So, ang X-bar daw ay equal lang sa writing moment minus overturning moment over RY or RM minus OM over RY. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, i-consider ba nating formula yan? Para sa akin kasi, hindi na. So, paano ko nasabing hindi? Ganito lang kasi yung nangyari dyan. Yung formula na yan, ganito lang kinuha yan. So, nakikita nyo ba yung mga forces natin na yan? I-moment lang natin lahat yan papuntang to, okay? Ano ba ang moment? Force times perpendicular distance. So, lapag lang tayo ng mga distances natin kunwari dyan. So, itong distance nitong weight papuntang to is tawagin na lang natin kunwaring D1. Tapos, ito namang perpendicular distance ng hydrostatic force papuntang to is tawagin na lang nating D2 kunwari. So, mag-moment na tayo sa to Unahin na natin tong RY. So, force times distance. So, RY, force yan, i-moment na natin yan sa to. Ano ang ikot? Clockwise. So, positive. Ano naman yung distance? Eto, X bar. Next naman dyan is i-moment naman natin tong weight. So, anong ikot? Counterclockwise. So, negative. So, moment lang natin yung weight na yan. So, W times perpendicular distance niya naman na D1. So, na-moment na din natin tong weight. So, next naman is itong hydrostatic force. So, anong ikot? Clockwise naman. So, positive. So, FH times D2. So, wala na tayong ibang nakikita pang force, pwede na natin yan equate sa 0. Ngayon, para wala tayong negative, lipat lang natin sa right equation yung WD1. So, magiging ganito itsura ng equation natin. Tapos,
i-isolate naman natin yung RYX bar sa left equation. Lipat lang natin yung FH dito. Ganito naman kalalabasan yan. So, naglilipat-lipat lang tayo ha. Ngayon, i-isolate naman natin yung X bar sa left equation. So, divide lang natin both sides sa RY. Ganito naman kalalabasan yan. Kaso lang, wala ba kayong napapansin? Ano ba ulit yung moment? Force times distance. Di ba meron tayong tinuro kanina sa forces na kapag moment natin, writing moment at overturning moment yung tawag. Ano ba ginawa natin ngayon? Nag-moment. So kung titignan natin, etong WD1, moment yan. Kaso anong klase ng moment? So weight ang moment natin at ang weight ay nagpapastable sa dam natin. So ibig sabihin, writing moment yan. So kung ganun pala, palitan na lang natin yan na RM. Ngayon, ano naman tong FHD2? Moment din. Kaso nung moment naman, overturning moment naman yan kasi possible siya na magpa-overturn ng dam natin. So kung overturning moment paling FHD2, di gawin na lang din natin yung OM. Pero, hindi ba't eto ay eto lang din naman? So, tatanungin ko ulit kayo formula ba yan? Nag-moment lang naman tayo ng forces natin sa toe ng dam natin. Bakit pa natin i-consider yan na formula kung nag-moment lang naman pala tayo? So ako, ang ginawa ko dyan, hindi ko sinadyang makabisado yung formula ng X-bar. So ang ginagawa ko lang nun, ganyan lang. Moment. Kaso lang, sa sobrang dami ko nang nasolve na problem sa dam, kusa ko nang nakabisado yung formula. So, kayo na bahala kung kakabisaduhin nyo o hindi. Ang mahalaga naman, tama pa din yung makakuha nating sagot sa dulo, okay? But anyway, in summary, and so far, eto pa lang ang kailangan nating malaman tungkol sa dam. So, ulitin ko FH na 3 letters ang formula, weight na 2 words ang formula, yung dalawang yan na una kong binanggit, dumadaloy na sa dugo natin yan. Kaya kahit sagutan natin yan ng nakapikit, walang problema. Tapos, next naman is yung dalawang factor of safety na napakaiksi naman ng formula. Ratio nga lang yan, di ba? Tapos, X bar na nag-moment lang naman tayo. And then ano pa? Yung mahalagang part naman ng dam natin na dinatawag nga natin na heel at toe. At nagbigay pa tayo ng tip dyan para mas mabilis natin ma-identify kung ano ang heel at yung toe. And lastly, kung ano ang writing moment at overturning moment. So ayan ang mga dapat nating matutunan sa topic na dams. So, pasensya na din kung medyo humaba yung discussion, okay? Gusto ko kasi sana puliduin yung pag-explain para mas magets na natin tong topic na to. Para pagdating nyo sa finals, quiz o board exam man yan mismo, plus 3 agad tayo sa topic na to. Pero yun nga, sa totoo lang, meron pa tayong kailangang maturo tungkol sa dam. Pero yung part na yon, mas magandang ituro na lang natin habang nagsasagot na tayo ng problems, okay? Pero ngayon, etong next part, nasa sa inyo na kung gusto nyo i-skip at lumipat na doon sa sample problem natin. Depende na sa yan, choice mo yan. Pero kung curious kayo at gusto mo pa makiliti, isip nyo, tuloy-tuloy mo lang to panoorin hanggang dulo at may ituturo pa akong tip sa inyo. So ngayon, ang ituturo ko naman sa inyo ay kung paano na-derive yung formula natin para sa dalawang factor of safety. So ganito yan So alam naman natin na yung tulak ng hydrostatic force na yan is horizontal. Pero gaya nga ng sabi ko nung simula pa lang, ang nagbabalik naman sa kanya is yung vertical force naman natin na weight. So parang hindi nagme-make sense, di ba? Parang walang relation yung dalawa. Pero ganito kasi yan. So anong formula natin sa dalawang factor of safety? Eto. At anong sabi ko kanina? Ratio lang naman yang formula na yan. So, hindi ba't dahil sa bigat ng dam natin at ayaw natin ng settlement sa structure natin, ang ginagawa ng lupa natin ay sinusuklian niya yung bigat na binibigay ng dam natin? Ngayon, paano ba ulit nangyayari ang sliding? Hindi ba't dahil sa hydrostatic force,
literal na pwede niya mapaslide yung dam natin. Ngayon, kung nag-i-slide pala yung dam natin, ibig sabihin, sa bandang baba pala ng dam natin o sa base ng dam natin, nakakaranas pala ng friction. So, nakakaranas siya ng friction dahil nga kumikiskis yung base o pundasyon ng dam natin dahil sa pag-slide o pagtulak ng hydrostatic force. Ngayon, eto pala yung sagot kung bakit meron tayong mu o coefficient of friction sa formula natin sa sliding. Yung mu pala na yan, dahil sa base pala ng dam natin na nakakaranas ng pagkiskis o ng friction. Ngayon, hindi ba't meron tayong Ry? At alam naman natin sa statics na topic natin tungkol sa friction na yung Ry ay hindi ba't parang yung normal force lang din naman natin sa friction na topic? So kung ganun pala, yung N natin dito sa friction, denoted lang pala dito sa topic na dam as Ry. So yung Ry pala natin, parang yung normal force lang natin sa topic na friction sa statics. Ngayon, tingin tayo dito sa left illustration natin, okay? So yung box na yan, potensyal na maitulak niyo yung box pa kanan dahil sa force na P. So since kumikiskis yung ilalim ng box na yan sa lupa, nakakaranas ng frictional force yung ilalim ng box natin na pakaliwa naman. Ngayon, ano ba ang formula ng frictional force? So ang frictional force ay equal lang sa mu na coefficient of friction times yung normal force naman. Ngayon, dito naman tayo tumingin sa kanang illustration natin, okay? So yung dam natin, possible mag-slide dahil sa tulak ng hydrostatic force. Ngayon, since kumiskis yung base o pundasyon ng dam natin, makakaranas din yan ng frictional force na pakaliwa dahil sa pagkiskis sa ilalim. So, ano ulit formula ng frictional force? Mu times Ry naman dyan. So, kung titignan natin, same na same lang ang nangyayari sa either of the two illustration. Ngayon, eto na. Eto na yung buong istorya dyan. So, dahil sa weight ng dam natin, nagkaroon tayo ng Ry o resultant force along Y na reaction ng lupa. Para masuklian niya yung bigat ng dam natin at para equilibrium yung structure natin. At since yung formula ng frictional force ay mu Ry, ibig sabihin related yung frictional force sa resultant force. Ngayon, yung frictional force naman na yan ang pumipigil naman sa posibleng maging tulak ng hydrostatic force. So, kung titignan natin o susuriin natin yung domino effect na yan, ano pinag-umpisan yan? Yung weight ng dam natin. So, kung hindi dahil sa weight natin, hindi tayo magkakaroon ng value ng Ry. At kung hindi tayo magkakaroon ng value ng Ry, wala din tayong frictional force na pipigil naman sa tulak ng hydrostatic force natin. So kung hindi dahil sa weight, walang pipigil sa tulak ng hydrostatic force. So anong bottom line natin? Yung weight mismo natin ang pinaka nagpapastable sa dam. At dahil yung weight mismo ang pinaka nagpapastable sa dam, ayan ang reason kung bakit siya tinawag na gravity dam, okay? Ngayon, yung factor of safety na yan, lagi nyo lang tatandaan yan as pumipigil over nagpupumilit. So again, ratio lang yan ng pumipigil over nagpupumilit, okay? So paano natin nasabing pumipigil over nagpupumilit? Kasi, kung titignan natin yung Fs para sa sliding, ang pumipigil ng movement sa pag-slide ng dam natin ay yung frictional force na may formula ng mu Ry over nagpupumilit naman na force na gusto magpa-slide ng dam natin na hydrostatic force or Rx naman, okay? At dito naman para sa Fs against overturning, yung pumipigil naman ay yung righting moment na nagpapastable nga ng dam natin.
over yung nagpupumilit naman na overturning moment na nagpupumilit na magpa-overturn ng dam natin. Kaya natin nasabi na pumipigil over nagpupumilit. Okay? Pumipigil over nagpupumilit. So, ika-clarify ko lang din pinakita lang natin yung frictional force dyan. Pero pag nagsasolve na tayo ng dams, ang sinasolve lang natin na force ay eto. Weight, hydrostatic force, at yung Ry. So basically, hindi natin sinosolve ang frictional force, okay? So ulitin ko pag nag-a-analyze na tayo ng dam, hindi tayo nagsosolve ng frictional force, okay? So again, ang sinosolve lang natin sa computation ay yung weight, hydrostatic force, at yung Ry, okay? Ngayon, eto naman yung tanong ko sa inyo. Ang tamang makakasagot nito, sure pass na sa exam na ite-take mo, okay? May basbas ka na. Ngayon, eto ang tanong. Bakit hindi natin kino-consider yung frictional force pag nagsasagot o nag-a-analyze na tayo ng dam? So, comment nyo sa baba yung mga sagot nyo kung alam nyo. At dito muna natin puputulin yung discussion natin. So sa next video natin, magsisimula na tayo mag-solve ng problems. At ipapakita na din natin sa inyo kung gaano ka-basic mag-solve at mag-analyze ng dam. So 5 o 6 na problem ang i-upload natin para sa dam. Para alam nyo kagad kung ano yung mga posibleng maging mga muka at mga tanong dito sa dam. At lagi niyong tatandaan na mas gwapo kayo at mas maganda kayo kapag may alam kayo. Yun lang, ako nga pala si Engineer Cruz. Salamat!